Kagabi natapos ang Ramadan at ngayon sa biyaya ng Allah Ta'ala ipinagdiriwang natin ang Eidul Fitr. Ipinagdiriwang natin ang araw na ito bilang tanda ng kasiyahan, hindi lamang dahil sa pagsapit ng Eid, kundi dahil sa mga mabuting gawa na ating isinagawa noong Ramadan. Ang ating mga panata at ang ating muling pagsariwa ng pananampalataya. Kaya't ang Eid ay hindi lamang isang araw ng pagsasaya, kundi isang araw din ng panata. Ang panatang ipagpapatuloy ang lahat ng kabutihang ating isinagawa noong Ramadan. Tulad ng aking nabanggit sa khutbah, ng tunay na pananampalataya at takwa ay yaong itinuro rin ng mahal na Propeta Muhammad SAW. Ang tunay na takwa ay hindi lamang sa pagsagawa ng kabutihan kundi sa pagpapatuloy nito at sa pag-iwas sa kasamaan. Kaya't sa araw na ito ng Eid, muli nating ipinagtitibay ang ating panata na ipagpapatuloy natin ang mga aral ng Ramadan, ang mga tungkulin natin sa Allah, hukukullah, at ang ating mga tungkulin sa kapwa, hukukul ibad, ay ating panatilihin at isasabuhay hindi lamang sa buwan ng Ramadan, kundi sa panghabang buhay. Kaya't ngayon, ipinagdiriwang natin ang Eid na may tunay na diwa at kabuluhan. Hindi natin dapat gugulin ang Eid sa paglilibang, pagkain, pagsusuot ng bagong kasuotan o paggawa ng ingay lamang. Bagkus, dapat nating pag-isipan ng mensahe at aral na hatid ng Eid. Na ito ay dumating upang ipaalala sa atin ang patuloy na paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Dapat nating gampanan ang ating mga tungkulin sa Allah Ta'ala at sa kanyang mga nalikha. Ang mga kabutihang sinagawa natin sa Ramadan ay dapat nating panatilihin upang hindi lamang tayo, kundi pati ang ating mga susunod na henerasyon ay makamtan ang pagmamahal at pagpapala ng Allah Ta'ala. Sa araw na ito, dapat nating pag-isipan ang mga gawain ba iniwasan natin para sa Allah Ta'ala noong Ramadan ay ating tatalikuran ng tuluyan o babalik tayo sa dati nating gawi. Ang tunay na pagpapala ng Ramadan, ang barakat ng Ramadan ay makakamtan lamang kung ang mga kabutihang natutunan natin ay ating gagawing bahagi ng ating buhay. Tulad ng aking nabanggit, ang Eid ay araw ng panata. Ngayon, sa pahintulot ng Allah Ta'ala, tayo ay muling bumalik sa ilang mga gawain na ipinagbawal sa Ramadan. Ngunit ito ay isang paalala na dapat tayong manatili sa kabutihan. Dapat nating ipagpatuloy ang ating pagsamba sa Allah Ta'ala at ang ating mabuting pakikitungo sa kapwa. Dapat nating tandaan na ang tagumpay ng isang mananampalataya ay nasa pagsunod sa mga utos ng Allah Ta'ala upang makamit ang kanyang mga pagpapala. Dapat tayong magpakita ng ganap na pagsunod. Kung pagkatapos ng Eid ay babalik lamang tayo sa dati nating estado bago ang Ramadan at hindi magpapatuloy sa pag-unlad sa pananampalataya, ito ay salungat sa katangian ng isang tunay na mananampalataya. Ang isang tunay na mananampalataya ay ang patuloy na sumusulong sa paggawa ng mabuti. Kaya't ngayong araw ng Eid, tayo ay natitipon, hindi lamang upang ipagdiwang ito, kundi upang muling pagtibayin ang ating panata. Hindi sapat na magsuot ng mga gandang kasuotan o kumain ng masarap na pagkain. Ang tunay na kasiyahan ay nasa pagkilala na binigyan tayo ng Allah Ta'ala ng pagkakataong magpakabuti at ang ating panata na ipagpatuloy ito. Ang ating tunay na Eid ay yaong patuloy tayong sumusulong sa kabutihan sa abot ng ating kakayahan. Mga ating kasiyahan ngayong araw ay pansamantala lamang kung wala itong epekto sa ating espiritual na buhay, kung ang ating selebrasyon ay gaya lamang ng ginagawa ng karaniwang tao o kahit ng hayop na kumakain at namumuhay ng walang layunin, kung gayon
ano ang tunay na halaga nito. Ang isang tunay na mananampalataya at isang tunay na Ahmadi ay dapat magkaroon ng positibong pagbabago sa kanyang sarili. Siya ay dapat gumawa ng panata na ipagpapatuloy niya ang mga kabutihang natutunan niya at gagawin itong bahagi ng kanyang buhay. Kung wala tayong pagbabago, paano tayo magiging iba sa iba? Tayo ay naniniwala kay Hazrat Masih Maud salam at nangakong iiwas sa kasamaan at magsisikap sa kabutihan. Sinabi niya na kung walang pagbabagong nagaganap sa atin, paano tayo magiging iba sa iba? Kung pagkatapos ng ating panata ay babalik tayo sa dati nating gawi, tayo ay nagkakasala ng 2 beses. Una, sa pagsuway sa ating pangako at pangalawa, sa hindi pagbabago ng ating sarili. Dapat natin ingatan ang ating mga panata, ating bayat. Dapat nating tanungin ang ating sarili ngayon, handa ba talaga tayong tuparin ang ating pangako sa Allah Ta'ala? Totoo ba tayong nagsisikap upang sa buhay ang ating pangako? Ang Eid al-Fitr ay dapat ipakita sa atin na pagkatapos ng isang buwang pag-aayuno, natagpuan natin ang Allah Ta'ala. At kung natagpuan natin siya, dapat tayong magpatuloy sa pagsulong sa kabanalan. Ang araw ng Eid ay hindi lamang araw ng kasiyahan, kundi araw din ng pagsamba. Karaniwan, tayo ay 5 beses na pagdarasal sa isang araw, ngunit sa araw ng Eid, tayo ay may 6 na beses na pagdarasal. Ipinagpaalala nito sa atin na ito ay isang espesyal na araw ng pagsamba at paglapit sa Allah Ta'ala. Ibinigay sa atin ng Allah Ta'ala ang 6 na pagdarasal na ito upang ipakita na dapat nating ipagpatuloy ang ating mga pangako. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Allah Ta'ala at pagtupad sa ating tungkulin sa kapwa, tayo ay tunay na makamit ang kanyang kasiyahan. Kung hindi natin ginagawa ito, kung hindi natin natutupad ang ating mga tungkulin, kung hindi natin hinahanap ang Allah Ta'ala, kung gayon, ang ating kasiyahan ay walang kabuluhan. Sinabi ni Hazrat Masih Maud radhiyallahu an, ang isang halimbawa ng isang tao na hindi natagpuan ng Allah ngunit nagdiriwang pa rin, ang kanyang kalagayan ay gaya ng isang baliw na hindi alam ang tunay na halaga ng ginto at hiyas. Ang isang taong walang alam sa tunay na kayamanan ay maaaring magsaya sa pagkakita ng mga kumikislap na bato. Iniisip na ito ay mahalaga. Ganoon din sa espiritualidad. Ang tunay na mananampalataya ay dapat may kakayahang kilalanin ang tunay na halaga ng pagsamba at kabutihan. Ang isang taong walang koneksyon sa Allah Ta'ala ay gaya ng isang taong walang pagkakaiba sa isang baliw. Para sa karamihan, ang layunin ng buhay ay para lamang sa paghanap ng kayamanan, pagkamal ng yaman. Nakikita natin kung paano ang mga tao ay alipin ng kanilang kayamanan. Kapag nawalan sila ng pera, tila nawalan sila ng katinuan. Nakakita ako ng isang tao sa Ghana na tila nabaliw dahil sa isang pagkawala sa pananalapi. Ang kanyang galaw ay nagpapakita na maaari siyang nawalan ng kayamanan at naging baliw dahil dito. Ang kanyang iniipon ay hindi totoong pera, kundi mga piraso ng kahon na iniisip ng tunay na yaman. Sa espiritual na pananaw, maraming tao ang nabubuhay sa ganitong uri ng kamangmangan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkilala sa Allah Ta'ala, hindi ang makamundong yaman. Kaya't ngayong araw ng Eid, dapat nating itanong sa ating sarili, natagpuan ko ba ang tunay na diwa ng Eid? Nakita ko ba ang ilang palatandaan ng Allah Ta'ala sa aking buhay? Natamo ko ba ang espiritual na biyaya ng Ramadan? Kung hindi, tayo ay tulad ng isang taong nasisiyahan lamang sa mga piraso ng papel at bato
na iniisip na ito ay tunay na kayamanan. Ngunit kung natagpuan natin ang Allah Ta'ala, ito ang tunay na Eid. Ang Eid na magdadala sa atin sa higit pang kabanalan at pagpapala.